Good morning people. Ayan, so first day of school ni Vincent today. Vincent, ayan, first day of school niya ngayon. So, kailangan nilang 8:45 dapat nandiyan siya sa school. So, hinatid ko siya, buti Friday ko. Kaya, nasamahan ko siya na papunta sa school. Ayan, so, lakad kami. Lakad kami papunta doon sa kanyang school doon sa taas. So as naalala nyo, yung school niya ay hindi pareha sa mga school ng normal school kasi ito Montessori Steiner School. Ay, may tumatawag sa akin. Andali. Sila nga pala yung klase ni Vincent. Ayan po. So, papunta sila sa room nila. And then, tingnan natin kung anong gagawin nila. So, ito yung tinatawag na medieval market. So, nagbibinta tayo ng kung ano-ano dito. Tapos, ako nanguha kami ng apple kasi yun ang dinala namin at yun ang bininta namin sa section ni Vincent. Ayan po. So, ito po yung apple natin. Oh, kaganda-ganda nga naman talaga ng kulay at kay ganda nga naman talaga ang natin apple, tingnan nyo, pulang-pula talaga siya. So ayan po, ay ang dami pa talagang bunga, kaya aanihin natin, i-harvest natin yan and then dadalhin natin doon sa school. Parang so dadalhin din, ito yung dinala namin papunta ng school, di ba mga kalabs. So yan yung ibininta namin. Ang lang, hindi ko talaga na videohan yung pagbinta namin ng creamy apple. Ito naman yung kamatis natin, tingnan niyo yung kamatis natin, ang dami siyang bunga, maraming bunga ang ating kamatis. Ayan po, at marami talaga siyang ipipitas natin pag natapos na ang summer. So sobrang dami talaga. Thank you Lord talaga. At nilagyan ko kasi siya ng abono, yung binibili na abono. May nabibili ka kasing abono. Yan, so nilalagay ko yan and then kaya siya maraming bunga at malago talaga siya. Ayan po. Di ba nakikita nyo? So pag talaga, yun na nga sinasabi ko palagi, pag may tiyaga, may nilalaga. Ayan. Ang daming bunga, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kahit ang daming bulaklak, mga kalabs. Ang daming bunga. Thank you Lord talaga, di ba? So, ayan. Sobrang dami. Tapos ito naman yung ating zucchini. Ayan. Namimitas ako ngayon ng bulaklak at ito'y papakita ko sa inyo. Magluluto tayo mamaya-maya at lulutuin. So ito, ang dami. Tingnan nyo. Ang ganda pa ng bulak. So pinipitas ko yung mga bulaklak at parang may makain tayo. Ayan. Pitasin natin yan. Ayan, daming bulaklak talaga. Sobrang dami. So, ayan, pipitasin natin at gagawin natin siyang pagkain. So, hindi ko alam kung sa iba kasi nilalagay nila sa mga munggo. Ako naman ay iba naman ng klase ang pagluluto ko niyan. So, makikita nyo mamaya-maya pag nagluluto tayo. So, naghahanap pa ako ng mga bulaklak kasi tawag nitong masarap kasi pag marami ang bulaklak. Ayan. Diba? Kita nyo? Ayan, mayroon pang maliit na zucchini. So, hiwain ko yung maliliit para ilagay din natin sa pagluto mamaya. At sobrang sobrang mabilis lang yan. Kain muna tayo ng apple habang nasa labas pa tayo. Kain muna tayo ng fresh apple, di ba? Habang mayroon pa, mag-enjoy muna tayo sa pagkain ng ating apple na fresh kasi summer lang natin tumaano. Kaso lang sa next year mga kalabs, namin ito. Putulan namin ito. Ayan, dami-dami. So nakaka-enjoy naman talaga pag nasa ka, nasa may sarili kang may sarili kang tanim, di ba? So thank you Lord talaga sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa atin. Tingnan nyo, ang dami talaga. Sobrang dami talaga. At hindi ako magsasawa. Sa isang araw, siguro mga 5-6 ang nakakain kong apple. Kung pwede lang, yan lang ang kainin ko na everyday. Pero kailangan ka naman kumain ng pagkain din. Ayan.
Sobra talaga. Ito na nga, at ito na nga yung napitas natin, ang laki ng ating zucchini. At yan, so lilinisan ko ito. Ayan, lilinisan natin yan. So tatanggalin natin yung sa loob na matigas. Yung bulaklak lang talaga ang kukunin natin dyan. And then, lilinisan natin. And then, yan, tanggalin mo yung nasa gitna kasi hindi naman siya yung hindi siya magandang isama dahil matigas yung nasa gitna. So talagang kailangan natin siyang tanggalin. Ayan. O, di ba? Ayan, tatanggalin natin yan siya, mga kalabs. O, nakita nyo. So yun lang talaga, kumbaga bulaklak lang talaga ang ating lulutuin ito. And then mabilis lang din ang pagluto nito, mga kalabs. Kaya, titingnan nyo kung paano natin lulutuin. So, ayan, natapos ko nang tinanggal at yan, liliitan ko pa siya ng kunti. Ito nga pala yung patatas na ating na tawag nito, na kuha doon sa ating garden. So, ayan, hugasan ko muna. Siyempre, hugasan natin na mabuti para namang baka may mga insects, ganun. So, parang wala siyang insects at huhugasan natin ng mabuti. At saka, anuhin ko yung i-ano ko na siyang maliliit. And then, nagpakulo ako ng tubig. Kukulo lang tayo ng konti, magpakulo lang tayo ng konting tubig. Ayan. So, yan dapat ang gawin natin dyan kasi para namang parang lalambot siya. So, yun, laki talaga ng zucchini natin. Ayan po. So, yun po yung ng kalabasa, yung pinakataas niya. Bulaklak, paano ba yan sabihin? Ayan po. So, ayan ang ginagawa ko at nagliligpit din tayo, mga kalabs, habang kumakain tayo ng apple. Ayan. So, ngayon, na natin, medyo kumukulo na yung tubig. Ngayon ay ilalagay na natin siya dito sa ating pinakulong tubig. Saglit lang talaga yan. Ayan, makita nyo. At ako ay kumakain pa din ng apple. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is ipe-prepare natin yung ating itlog. Magpe-prepare tayo ng mga itlog, mga kalabs, kasi imimix natin yan siya sa itlog. Ayan. Nagmi-mix tayo sa itlog. I-mix natin yung itlog and then habang kumukulo na yung ating bulaklak ng kalabasa. Ayan. So, 3 itlog ba yung nilagay ko? Ayan. So, mix lang natin yan, mga kalabs. So, ganun lang talaga kasi sayang din yung mga bulaklak na minsan sa atin, di ba? Yung mga bulaklak hindi natin kinukuha. So, sana ay makaano sa inyo ito. Makaaral din sa inyo itong pag-ano ko ng bulaklak. Yung pagluto ko ng bulaklak. At ay napakasarap talaga, as in. So, lagyan ko ng asin. And then, ngayon, pagtanggal ko nitong bulaklak, ayan, tanggalin na natin dahil lumambot na siya at kumulo na siya. So, i-strainer lang natin siya. Ayan natin sa strainer. And then, huhugasan ko siya. So, huhugasan ko siya ng malamig na tubig kasi, syempre, pag mainit, hindi dapat mainit dahil ilalagay natin siya sa itlog. Ayan. So, yan. Yan na yun. Malambot na siya. So, pwede na natin siyang i-mix sa itlog. Pag na-mix na natin siya sa itlog, so, ito na nga. At ilalagay ko siya sa itlog. Yan, ganyan. O, diba? So, ganyan na yung makikita nyo. So, mimix natin siya. Kumbaga, na-mix na natin siya dyan. And then, ang susunod niyan ay maglalagay tayo ngayon ng cheese. Lalagyan natin siya ng grated cheese. Yan. Yung parmesan cheese. Yan, ang ilalagay ko ay parmesan cheese. So, depende din sa inyo kung anong gusto nyo cheese na ilalagay. Ayan. So, lagyan ko ng asin, nilalagyan ko ng parmesan cheese. And then, lalagyan siya natin. Ayan, dadagdagan natin kunti. Basta i-mix mo lang ng maigi yan siya. Diba? Parang malapot pa siya ngayon. Tapos, mag-iinit na din ako ng kalaha. Ngayon, lalagyan natin siya ng breadcrumbs. Ayan. So, ito po yung breadcrumbs na galing pa ito sa biyanan ko. Talagang ginawa ako ng breadcrumbs ng biyanan ko bago kami umuwi dito sa Finland. So, ayan. Yan lang. Mix. Mikos mo lang yan hanggang magtikin siya. Hindi naman yung matigas na matigas, kundi yung parang medyo malapot-lapot siya kunti. Ayan.
So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede din yung malabsaw lang siya. Pwede din yung talagang ano siya, yung medyo dry ba siya. Ayan. Yan, ganyan ang mixture. Tapos nandiyan na yung bulaklak. Ngayon, isang kutsara, ang inaano ko yan ng mga isang kutsara. Yan, so ilalagay na natin siya sa sa pan. So ayan dapat yung itsura niya pag pag magluto ka na. At ganyan. Oh, 'di ba? Napaka-easy lang talaga siyang gawin. Easy siyang gawin at madali lang din. At saka masarap talaga maulam na pwede mo din siyang ibenta. Kung gusto mo siyang ibenta, pwede mo din siyang ibibenta. Ayan. Napaka talaga mga kalabs, I promise. Kung matikman mo ito, sabihin mo, ay mga kalabs, grabe talaga. Sabi mo, ay gusto kong gumawa ulit ng ganun kasi sobra talagang masarap. Yan. So, kumakain kami lahat. Kumakain anak ko, kumakain asawa ko. Yan. So, yan ang palaulam namin. Minsan, yan ang iluulam namin. At saka tinapay lang ang aming pinaka-partner niyan. Hindi na nga kailangan magsaing dahil masarap na siya dahil mayroon na ding Yan. So, tinapay lang talaga ang namin diyan mga kalabs, o di ba? So sana yun din sa inyo ito, nakaaral din sa inyo itong ng ating pagluluto. Ayan po, sayang. Nandito na kami sa Finland ngayon at dahil sa holiday sa nakita nyo sa aming mga previous video na yung pag-holiday, yung nagkasakit pa tayo. Grabe nga pala talaga pag nagkasakit tayo. Ayan, so dapat brown siya. At talagang yung crispy siya sa labas pero sa loob malambot siya. So ayan, maraming oil ka lang ilalagay. Hindi naman maraming oil, marami. Ayan po, so nakaraos din kami, nakauwi na din kami dito sa bahay at okay naman kami lahat at back to work na kami. So maraming salamat pala sa inyong subaybay sa aking channel at sa walang sawa niyong suporta. Maraming salamat talaga, importante sa akin at thank you Lord at lahat ay okay tayo. So shout out dyan sa ating mga solid supporter. Alam nyo na kung sino kayo. Thank you so much. At salamat talaga sa inyong suporta na hindi kayo nagsasawang mag-support sa akin. God bless to you all, always. And I love you. And ingat kayo palagi. At sana'y nasa mabuting kalagayan kayo palagi. Ayan yan na yung resulta Ang sarap niyan. Diba? So, thank you. And ingat. See you again in our next vlog. Bye-bye!